Idinetalye na ng ilang grupo kung saan napunta ang pondong natanggap nila kaugnay sa mga donasyong nakalap matapos ang Lapu-Lapu Day tragedy sa Vancouver. Naglabas na rin ng Statement on Financial Transparency ang organizer na Filipino BC. Ang detalye sa ulat ni Reyes Santos. In Kapwa Strong United Way, we got 145,000 paid to us in 4 installments. Isa ang United Filipino-Canadians Association in BC sa mga grupong nakatanggap ng pondo mula sa mga donasyong nakalap matapos ang Lapu-Lapu Day tragedy. 77 individual ang natulungan nila, pero di pa raw ito sapat dahil marami pa ang naghihintay. They told me meron pang 80 na hindi nababayaran. But we have no more money. Pero nakausap namin yung United Way 2 weeks ago. They might be able to find some, so cross your finger. Nanindigan si Parungaw, dumaan sa mabusising proseso ang aplikasyon ng mga taong humingi ng tulong sa kanila. Iginiit na di dapat mangimimbuksan ng lahat ng nakatanggap ng pera mula sa mga donasyon ang kanilang libro. This is also the responsibility of the organization that get money to report. Transparency yan . Kung saan-saan ginamit, it's okay. Submit a report how you use it. Dahil ito, apektado tayong lahat. Ayon sa Crisis Response Impact Report na inilabas ng Filipino BC noong Disyembre, higit $2 milyong ang nalikom na pondo ng United Way BC sa ilalim ng Kapwa Strong Fund mula Abril hanggang Setyembre matapos ang trahedya noong Lapu-Lapu Day Block Party. Sa pahayag ng United Way BC na ipamahagi sa 36 na ahensya sa pamamagitan ng 45 grants ang higit $1.2 milyong. Pondong ginamit ng iba't ibang organisasyon para tumulong sa komunidad matapos ang trahedya. We have digital trail of every expense that we've had. So from as small as a pencil to our furniture expense, we do keep digital receipts and trail that if we were to be audited, we would be happy to show our books. $50,000 ang nakuha ng Alliance Philippines mula sa Kapwa Strong Fund. Ginamit nila ito para suportahan ang kanilang mga programa tulad ng Filipino language classes, counseling at salo-salo. In terms of those directly impacted and those indirectly impacted, I want to be transparent and say at Alliance Philippines, we're not aware. This is because currently United Way does not require us to collect information on our attendees, whether they're victims or families of victims. However, we do keep this program's low barrier. Tinatanong lang naman, and at the same time, I guess it's a matter of the intent really is we got this money for our community and for those who's supposed to get them, then it's just, I guess, correct and right that to be able to say how this was used. Ang University of the Philippines Alumni Association in BC, $10,000 ang nakuhang grant. We incorporated in the proposal a lot of supports. You have the musical therapy support items there. We have some of the Filipino trained individuals. We aligned it with our Balagtasan. It's a community event celebrating our community. I mean, intention really when we wrote the proposal is pagkakataon na bigyan ng space, not just our community, but the public at large, an opportunity to gather, feel safe again. So the Kapwa Strong Fund was intended for the Lapu-Lapu Day victims and anybody that actually got affected by that area. Mabuhay House Society received almost over $50,000 in grants to support one of our programs, which is the Mental Health Symposium, Sulong Kabataan. That was successful back in July. Pero ang pinakamalaking designated fund o inilaang pondo mula sa Kapwa Strong Fund ay para sa Filipino BC bilang organizer ng Lapu-Lapu Day Block Party, $451,570. Ilang beses sinubukan ng Omni News na makapanayam ang Filipino BC tungkol sa paggamit ng pondo, pero hindi kami binalikan. Matapos ang ilang buwang panawagan mula sa iba't ibang grupo at ilang pamilya ng mga biktima, naglabas ng Statement on Financial Transparency ang Filipino BC Miyerkules.
$190,000 pa lamang daw ang nakuha nila mula sa higit $450,000 na inilaan para sa grupo. Direkta raw ang pakikipag-usap nila sa mga pamilya at individual at patuloy daw ang alok nilang suporta. Inasahan daw ng marami na sentro dapat nang makakatanggap ng tulong ang mga lubang naapektuhan at alam daw nila iyon. Pero daan-daan din daw ang apektado ng trauma tulad ng mga naging saksi sa trahedya, first responders at ilang miyembro ng komunidad. At napunta rin daw ang pera para suportahan sila. Sa pahayag ng United Way BC sa Omni News, ilan sa mga pinal na report kung paano ginastos ang grant ay inaasahan daw nila hanggang July 2026. Sarado na po ang apela para sa Kapwa Strong Fund. Ibig sabihin, hindi na sila tumatanggap ng donasyon para dito. Pero patuloy daw ang ugnayan nila sa mga organisasyon na tumanggap ng pera. Sa panig naman ng Filipino BC, kumuha raw sila ng third-party accountant para silipin ang kanilang financial records. Rhea Santos, Omni News, Vancouver.